praise you, we honor you in this place. Salamat, Panginoon, sa bulwagang ito na patuloy na nagagamit ng inyong mga anak upang sama-sama magpuri, magpasalamat, sumamba, sumayaw at umawit para sa inyo lamang. Panginoon, patuloy po kayo na manahan sa aming mga puso, patuloy po kayo magturo sa amin kung ano ang mga dapat gawin para sa inyong kagustuhan sa aming buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Matthew 6:19 to 21. Don't store up treasures on earth. Instead, store up treasures in heaven. Isa sa mga pinakamadalas sa pag-aralan at madalas ay tingnan sa iisang anggulo lamang na kahulugan. Ano ang mas malalalim, malawak na kahulugan ng treasures in heaven? Dear Lord, we ask you for guidance. Teach us, lead us unto greater knowledge of you and to more practical spirituality. Teach us, Father, your ways, the teachings of your Son, Jesus. Enable us to articulate these teachings in our daily lives. And now, Lord, cleanse us so we may receive your healing, your wisdom, your empowerment. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray with thanksgiving. Matthew 6:19 to 21, one of the favorite parts, teachings of the New Testament. Don't store up treasures on earth. Moths and rust can destroy them, and thieves break in and steal them. Instead, store up treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy them, and thieves cannot break in and steal them. Your heart will always be where your treasure is. The usual reading and interpretation of these teachings of Jesus is that don't be rich financially on earth, but be rich in heaven by depositing all your services and all your goods and all your money through religious activity, and it will be credited to you in heaven. It is not a wrong and a bad reading of it, but it's not the only reading of this very powerful metaphor. Ang pagtuturo ni Jesus ay punong-puno ng talinghaga, at ang talinghaga ay maaaring basahin sa maraming paraan. At kung uunawain ang katuruan na ito, according to Eastern thought, Eastern philosophy, Eastern culture, marami siyang maaaring maging kahulugan. Pero ang sabi, basang mahalaga, huwag mong ipunin ang lahat ng iyong kayamanan sa lupa lamang, kundi dapat ilagay mo yon sa langit. Ang tanong, ano ba ang mga kahulugan ng lupa bukod sa physical earth and earthly life? At ano pa ang mga kahulugan ng langit bukod dun sa pinaniniwalaang lugar in eternity na pupuntahan ng mga anak ng Diyos? The teachings and ministries of Jesus address not only next life, but also present life spiritual concerns. Kaya habang pwedeng basahin ito na yung langit ay dumpa sa darating na panahon, pwede rin basahin ang langit at lupang tinutukoy dito ay narito sa buhay natin ngayon. And heaven could mean eternity, really, and or present time situation caused by the mindset. In other words, heaven is one's mind, heart, mental state, or mentality, or heaven is in one's mind. We are not limiting the meaning of heaven to mentality or to one's mental frame, but we are including it in the reading because the text allows it, and the context actually powerfully suggests that kind of reading. Sabi sa Matthew 12:35, the good person brings good things out of a good treasure. And the treasure here means the heart, or means the mind. Because in Greek, treasure could be the treasure, the contained, or the container of it. Parehong treasure ang tawag. So pwedeng sabihin na ang kayamanan mo ay ilagay mo sa iyong kayamanan. Anong mga implications noon? The place where the treasure is stored is compared to the heart. So the mind is the container of that treasure. If the mind would be read,
as the meaning of heaven, because heaven could be this space between your two ears, your mind. At talaga naman ganun, pagka nag-iisip ka ng heavenly things, you feel heavenly, you are light-hearted, and you're happy. But when you are bombarded with negative thoughts, and you are tortured by fear, it's like there's hell between your two ears. So merong heaven at hell na doon pa sa kabilang buhay, at merong heaven at hell na dito mismo sa buhay na ito. And God is timeless. Jesus is timeless. Hindi mo pwedeng ilimit lang yung heaven dun sa future time because God is timeless. And all spiritual things are timeless. Therefore, there is no clear boundary between eternal heaven and the heaven that you can have now. Jesus was saying, put what is important in heaven and read it as, put what is important in your mind, in your heart. Ang pahalagahan mo ay yung inilalagay mo sa iyong isip, sa iyong puso, hindi inilalagay mo lang sa mundo, sa katawan, sa labas ng iyong puso. It is heaven and heavenly when one is happy and peaceful. No one will argue with that. Kaya sabi ng Psalm 23:4, I may walk through valleys as dark as death, but I won't be afraid. You are with me. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. So nandun ka sa valley of death, scary, but in your heart, you have God, and your mind is focused on God, so you have heaven in your heart, and the valley outside of your body, the valley outside of your mind, which is as scary as the shadow of death, does not affect you. Bit-bit mo ang langit mo, kasi kung ang puso mo ay pinupuno mo ng bagay na mga makalangit, mga bagay na makadiyos, doon nananahan ng Diyos because our body is the temple of the Holy Spirit. And very, very clearly and specifically, our mind is the temple of God. Doon siya nakaluklok, doon siya nakatira, at pag Diyos ang nasa loob ng iyong isip, ang iyong iniisip, ang nasa loob ng iyong puso, dala mo ang langit kahit saan. Pero pag ang iniisip mo, mga bagay na masama, mga bagay na satanic, evil, dala mo ang impyerno, kahit narito ka pa sa lupa at kahit nasa loob ka ng church. Kasi ang luklukan ng Diyos na inaagaw naman ni Satanas na luklukan niya ay ang ating isip. Jesus was saying, ang lahat ng inyong effort, ang pagpapayaman, ang pagsisikap, ituon nyo sa inyong puso, sa inyong isip, yun ang payamanin ninyo. Walang nakakanakaw ng kayamanang nasa loob ng iyong isip. Pero ang kayamanan mo ay hikaw na nakabit lang sa iyong tenga, pwedeng ma-snatch. Ang kayamanan mo ay pera na nasa loob ng iyong wallet, pwedeng madukot. Ang kayamanan mo ay nasa loob lang ng isang bahay na pinundar mo at sinasamba mo yung bahay, pwedeng masunog, pwedeng bahain, pwedeng lindulin. Pero pag ang isip mo ay punong-puno ng mga isiping makalangit, pag-ibig, kapayapaan, kasiyahan, contentment, walang makakanakaw ng kayamanan na yon. Kaya sabi niya, deposit your treasure in heaven. No one can steal your treasure when it is there. Pero pag i-deposit mo lang sa bank, pwedeng magkaroon ng technical glitch ang bangko, pwedeng nakawan ang bangko, pwedeng bumagsak ang bangko, pwedeng manakaw yon. So, ang itinuturing lang dito ni Jesus, pinagko-compare niya yung pagpapayaman materially at yung pagpapayaman spiritually and emotionally. Sabi niya, kung meron kayong pagtutuunan ng pagod para lagyan ng kayamanan, hindi bulsa, hindi material things, kundi ang inyong puso, ang inyong isip. Philippians 4:7, because you belong to Christ, God will bless you with peace that no one can completely understand. And this peace will control the way you think and feel. So ang talagang pinag-uusapan ditong heaven is thought and feelings. At pag si Jesus ang pumupuno sa ating buhay, puno ng Diyos ang ating thoughts, ang ating feelings, ano man ang nangyayari sa paligid, meron kang kapayapaan at kasiyahan na hindi kayang maintindihan ng mga taong ang nakikita lang nila ay nangyayari sa paligid,
na mga problema, na mga gulo, pero hindi nila nararamdaman mo dahil yung naghahari sa iyo na Diyos ay hindi naman naghahari sa kanilang puso, kaya hindi nila maintindihan bakit ka peaceful. Yun ang hindi nila kayang nakawin sa iyo. Sabihin mo nilang, uy, nakakatakot, mataas ang dollar ngayon, uy, lumiliit ang halaga ng pera natin, uy, merong fault line, uy, merong baha, uy, merong ganyan-ganyan, global warming. Hindi nila matanggal-tanggal ang kaligayahan mo kasi hindi nakaasa sa mga bagay na yon ang iyong kayamanan, kundi sa iyong relasyon sa Diyos. That's how you gather treasures in heaven, not on earth. Ecclesiastes 3:13, God's gift to us is the happiness we get from our food and drink and from the work we do. So it is not the food, not the drink that is the gift of God, but the happiness you get from it. In other words, itong mga bagay na ito ay tools lamang para ka maging mayaman. So yung food, yung drink, material things, which can also be equated with money, with jewelry, with properties, tool lang yan para ka sumaya. Ang tunay na regalo ng Diyos ay yung kasiyahan. Pero kung ang dami-dami mong food, drink, treasure, pera, pero hindi ka happy, hindi mo na i-enjoy ang gift of God. Naaagaw ang gift na yon. At mas marami kang ang tinatangkilik ng mga kayamanan, mas nagwo-worry ka. Mas tumalaki halimbawa ang negosyo, mas dumadami ang utang mo, mas nagwo-worry ka. So, yun ang kayang-kayang agawin sa iyo ng mundo, yung heaven na inilalagay mo lang sa labas ng iyong isip, nasa material things, at wala sa loob ng iyong puso. When one is happy and peaceful, that person is in heaven. Kahit simpleng-simple ang kanyang kapaligiran, nasa kalangitan siya. To Jesus, treasures could be material wealth, but more emphatically, spiritual wealth, which is mental, emotional wealth. Kay Jesus, ang tunay na treasure, happiness, peace, joy, contentment, love. Kaya sinasabi niya, gather your treasures in heaven. Yung love, yung peace, yung contentment, yung happiness, yun ang ilagay mo sa iyong heaven, sa iyong utak. Be preoccupied with what makes you happy, what makes other people happy, and what gives you peace. Proverbs 2:2-4. Keep in tune with wisdom and think what it means to have common sense. Search for wisdom as you would search for silver or hidden treasure. You see the equation? Wisdom, silver, hidden treasure. Yun ang mga kayamanan. Ang kayamanan na alam ng mundo, silver, hidden treasure. Pero sa Diyos, sa Proverbs, sa wisdom, ang karunungan ay yung mag-isip ng tama. Yun ang kayamanan. Kasi kung tama ka mag-isip, ang yaman-yaman mo. Dahil ang bunga ng tamang pag-iisip, kapayapaan, katahimikan, kapanatagan. Good thought gives spiritual peace and rest. Wisdom is treasure. So sabi ni Jesus, gather treasures in heaven, and it can be read from any literary vantage point and read from an Eastern point of view. The context of the Bible, sinasabi ni Jesus, gather good thoughts in your mind. Gather good feelings in your heart. When your mind is filled with treasure, meaning good thoughts, when your heart is filled with happiness and good feelings, no one can steal that from you. No one can take it away from you. Kaya sabi ng Philippians 4:8, whatever is true, noble, right, pure, whatever is lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Kung ano lang daw ang totoo, marangal, tama, malinis, maganda, kahanga-hanga, yun lang ang isaksak mo sa utak mo. Huwag mong punuin ang utak mo ng mga kabaligtaran, ng mga kasinungalingan, ng mga
bagay na di ka nais-nais na kagalang-galang, mga marumi, masama. Kasi ang langit mo, ang iyong isip. Anong inilalagay mo doon? Kung maganda, di treasure. Kung hindi maganda, pinapapangit mo ang iyong buhay. Happiness ang mahalaga sa Panginoong Yesus. Kaya yung mga sinasabi niyang huwag kayong masyado magpayaman, huwag kayong masyado magpagganito, hindi dahil kontra siya sa mayaman. Marami ring believers sa mayaman, maraming followers sa Jesus na mayaman. Hindi naman niya sinabing maghirap ka muna. Pero ang pinagsabihan niya na mag-unload ka, magbawas ka, yung sa kayamanan mo, stressed ka na. Sa dami ng iniipon mo, nagiging masama na ugali mo. Sa pagpapalaki mo ng iyong negosyo, nagkakaroon ka ng ang dami-daming stress, nag-aaway-away na kayo, mag-asawa, kayong pamilya. Ano yung kinabuti sa'yo ng pag-expand ng negosyo? Kung ang inilalagay ng negosyo na yun sa utak mo ay pag-aalala, worry, takot, ganyan, inis, galit, ganun. Ang mind mo yung iyong heaven, ang inilalagay mo doon, yung treasure mo. So dapat ang inilalagay mo doon yung think of these things na sinabi. Yung whatever is good, beautiful, admirable. Konting tao lang ang kayang mag-handle ng maraming kayamanan na nananatili pa rin siyang matino, matiwasay, tahimik, kontento, at hindi natatakot. Yun ang pwedeng maging very spiritual at the same time ang yaman-yaman. Pero kung ang pagpapayaman mo ay nginangat-ngat na yung puso mo, binibigyan ka na ng daming worries, ang daming takot, hindi bagay sa iyong yumaman kasi ang masasacrifice yung iyong heaven. Ang masasacrifice yung iyong puso, yung iyong isip na temple of the Holy Spirit. Kaya sabi sa Proverbs 15:17, a simple meal with love is better than a feast where there is hatred. Isang simpleng hapunan, tanghalian, ano man yun, kainan, na masaya, mas mabuti na kaysa pagkalaki-laking piyesta, tapos puro stress, away, gulo. So kung kayong pamilya ay may negosyo, maliit man yun, pero masaya kayo, mas mabuti na yun kaysa ang laki-laki ng negosyo, tas sampalan kayo ng sampalan, tuntukan kayo ng suntukan, awayan kayo ng awayan, galit kayo ng galit. Sabi nyo, anong napala nyo? Dalawa kayo negosyo nyo, hindi mo kayo sumaya. Because increase in goods does not guarantee increase in happiness. And remember, it is not the goods that's the gift of God, but the happiness that you derive from having the goods. If having the goods, collecting the goods, and keeping the goods become the problem, then it's not worth it. But if it doesn't become the problem, if the goods become great multiplicants para dumami lalo ang iyong kaligayahan, then go ahead, gather all the goods you can, kasi nagiging basis ng more happiness. Pero talaga ba na happiness ang nagiging bunga ng more goods? In other words, sinasabi dito ng Proverbs, feeling good is being rich. So it is better to have a simple meal, but you feel good, kaysa sa very elaborate and rich meal, but you don't feel good, and in fact, you get into trouble. Kaya, si Mary, nakaupo sa paanan ni Jesus, nakikinig habang nagtuturo si Jesus. Si Martha, luto ng luto sa kitchen. Sabi ni Martha kay Jesus, sabihin niyo nga sa kapatid ko na yan, kami mga babae, dapat nasa kitchen para magluto. At sabi ni Jesus, luto ka ng luto, perfect hostess ka, gusto mo, tama lahat, marami makakain, stress ka tuloy. Sabi, si Mary, nakaupo dito, nakikinig, tahimik ang loob niya. Alin bang mahalaga talaga? May kainin tayong pagkarami-rami, pero gulong-gulong isip mo, o simple na lang, tahimik ka naman. Sabi niya, Mary has chosen the better portion, it will not be taken from her. Ayaw ni Jesus nung masyadong komplikado na ang bunga tuloy, trouble. Proverbs 16:16, how much better to get wisdom than gold? To get understanding is to be chosen rather than silver. So yung dalawang pinaka-precious metals at that time, known to man, silver and gold, sabi niya, mas mayaman yung marunong
kesa sa ang daming gold and silver na hindi marunong. At yung runong, hindi spelling ng Mississippi, ha? Hindi yung ang galing-galing mo magkwenta. Hindi. Yung runong mo ang ending, masaya ka. Masaya kang kasama, masaya ang buhay mo. Yun ang runong na pinag-uusapan. Marunong kang mamuhay. Hindi spelling, hindi encyclopedic knowledge, kundi ang tunay na karunungan yung mabuhay ka ng tahimik, payapa, maayos, masaya. Ang runong mo nun, pag ganun ka mamuhay. Para kay Jesus, pag sinabi niyang, store up your treasures not on earth but in heaven, he really means, do not enrich your pocket at the expense of your peace of mind. Ang dami mong nananakaw, nakaw ka ng nakaw para ka yumaman, pero nag-aalala ka rin namang mabisto, nag-aalala ka na makulong, nag-aalala ka na masira ang iyong reputasyon. Huwag na lang. Sabi niya, huwag mong payamanin yung bulsa mo, tapos dahop na dahop ang iyong isip. Takot na takot ka. O nagigilty ka dahil meron kang inaagawan. Search for happiness and peace more than for money. May mga tao, kaya nila itong pagsabayin, di gawin. Pero kung kailangan mamili, dahil hindi makaya ng isip pagsabayin, huwag malito. Piliin nyo yung kapayapaan, katahimikan ng loob, yung heaven na tinutukoy ni Jesus. Umaalingaw-ngaw pa yan sa Ecclesiastes, chapter 3, 9, 12, 13. What do we gain by all our hard work? I know the best thing we can do is to always enjoy life. Because God's gift to us is the happiness we get from our food and drink and from the work we do. Sabihan naman ang napala mo sa sobra mong pagsisikap, sa pagdagdag ba ng iyong sikap, kasabay dumadagdag ang iyong kasiyahan, kaligayahan, kapayapaan, o baligtad pa? Inversely proportionate ba? Yung increase of wealth and increase of joy and happiness? Saan ganun? Ang tunay na bigay sa atin ng Diyos, regalong may tuturing yung masaya ka. So food and drink are God's gift. And technically, physically, why? Bakit nagpapasaya ang food and drink? Because when taken in the correct amount, proportion, and correct choice, food changes your blood chemistry to its best form. And you know that happiness is blood chemistry. Kaya mga nagugutom, mainit na ng ulo. Gutom naiibang blood chemistry. Kaya mga sobrang nagda-diet for whatever reason, pag deprived na yung body, mainit din ang ulo. Magda-diet para magpaganda ng katawan, pero pumapangit naman ang ugali. Kasi mainit lagi ang ulo at galit sa lahat ng tao. Kasi gutom. Kasi sinasabi dito, gusto mong sumaya, kumain ka at uminom ka ng tama, pampasaya yan. Pero yung ayaw kumain, pinipilit mo laging kumain, tinatamad kumain, ang itanong sa sarili, masaya ba naman ako? Pinasaya na ba ako ng paggugutom ko sa sarili? Pinasaya ba ako ng pagdadayat ko? Kasi ang linaw ng sinabi ni Solomon, God's gift to us is the happiness we get from our food and drink. So do not neglect your food and drink. Because at physical level, it changes your blood chemistry. At psychological level, it makes you feel good. Nutritional level, it makes you healthy. And when you are healthy, you are happy. Ang problema, we teach and train people how to make money more than how to be happy. Mga magulang, gaano karami sa atin ang consciously, wisely, tinuturuan natin ang mga anak natin how to be happy. Usong-uso ngayon ang tinuturo sa bata, how to win. Dapat ikaw ang fastest sa takbuhan, ikaw ang best sa swimming, ikaw ang pinakamagaling sa spelling, ikaw ang pinakamataas ang grade, ikaw ang pinakamaraming medalyang makuba-kuba ka na pagka-graduation. Pero tinuturuan ba natin sila to be happy? In fact, pag sobra mong ginawang very competitive ang bata, pinresyo mo ng presyo na lagi siyang winner, nagiging siyang sad. Pressured, stressed. 12 years old pa lang, mukha ng 90.
Paano? Ang dami mong idinadaga na problema sa kanya para siya laging winner. Mapapagalitan mo pagka hindi ka umakyat sa entablado. Are we teaching one another and ourselves how to be happy? Nakikipag-away ka sa asawa mo o sa boyfriend mo, ang gusto mo manalo sa argumento, o nanalo ka, nilayasan ka, happy ka ba? Gusto mo ba laging manalo o gusto mong sumaya? Because maraming pagpapatalo ang nagpapasaya. At bihirang pagpipilit na manalo ang nagpapasaya. Ano talaga papakainin mo? Yung puso mo, yung kaligayahan mo, o yung pride? Piliin. Do not do what makes you only materially rich or physically winner, but spiritually poor, meaning unhappy, mentally and emotionally troubled. Matthew 16:26, what will you gain if you own the whole world but destroy yourself? Meaning your heart, your emotion. What would you give to get back your soul? Kung sa iyong kagustuhang manalo, you lost people that make you happy, what will you give to get them back? Kung sa iyong pananalo, gumawa ka ng bagay na nagpapagilty sa iyo ngayon, what will you give para tigilin kang usigin ng iyong budhi at matahimik ka? Ano ang mapapala mo na maging sa iyo ang buong daigdig, pero yung puso mo hindi sa iyo at kay Satan? Napaka-pobre ng isang tao na kanya ang buong daigdig, pero yung puso niya pag-aari ni Satan, hindi kanya at hindi sa Diyos. Napaka-pobre na isang tao na punong-puno ang bulsa, full pockets, but empty heart. Yun ang sinasabi ni Jesus. Hindi naman niya sinasabing, kung mo full pocket ka, empty na yung heart mo. Pero kung ang nagpapa-empty ng heart mo, ang pagpa-full lang yung pocket, you should stop. You should put your treasure in heaven, in your heart, not in your pocket, not on earth. Mas pahalagahan mo yung espiritu mo, ligaya mo, kapayapaan mo, kesa sa earthly treasure. And earthly treasure doesn't always mean money. It can mean fame. It can mean pride. It can mean anything na outside of your heart and mind where God resides. If you choose material wealth at the expense of emotional wealth, at the expense of emotion, happiness, and peace, you may gain all the riches of the world, but in the process, lose your life, your happiness, your peace, your wholeness, your real treasure. Mag-asawa kayo, pipili kayo, mawawala yung isa, mag-a-abroad para lumaki ang kita. Pero kung nandito siya, kumikita rin naman kayo, kaya lang hindi kayo makabili ng kung anong gusto nyong bilhin. Anong ibabayad nyo in terms of emotional capital para lumaki ang inyong income? Ano ang negative side ng paghihiwalay na dumami ang pera, pero araw-araw nangungulila ka, nalulungkot ka, at mas dangerous pag hindi ka na nangungulila at nalulungkot kahit kayo magkalayo? May emotional capital yan. Huwag lang yung pera, yung bottom line ang tingnan. Ang tanong anong magiging bunga nito sa puso mo, sa puso ko, sa kaligayahan natin, sa kapayapaan ng ating buhay? Sulit ba? Naisugal natin ang ating kapayapaan at kaligayahan sa paghahangad ng mas maraming pera. Well, marami namang nag-abroad at pagkahiwalay na nananatili silang tapat, nagmamahalan, tahimik. Although nagsasacrifice, kung kaya nyo, di kaya. Kung hindi kaya, ano nangyayari? Doble lugi. Pag sinabi ni Jesus, gather for yourselves treasures in heaven, He's saying, go after what makes you emotionally rich. Go after what makes you happy. Go after what makes you peaceful. It is your happiness, your peace, that is heaven, that is more important than earth, which is material prosperity
or earthly gain. Gusto na ni Jesus ang tao rested. Gusto niyang ang buhay restful, hindi stressful. Matthew 11:29, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Isip pa ulit-ulit. Yan lang lagi ang tema ni Jesus. Rest for your soul. Happiness for you. Contentment. Matahimik ang loob mo. Tanggalin mo lahat ang nagpapagulo. Hindi yun ang tunay na mahalaga. Hindi yun ang tunay na kayamanan, kundi yung ano ang nadarama mo sa iyong puso. The teaching of Jesus frees people from heavy negative feelings. Kaya di siya nagpatuturo ng forgiveness. Huwag kang magalit, huwag kang nang matagal, huwag kang magtanim ng puot, magpatawad ka. Kasi ang bigat sa puso na dala ang puot, ang pagkasuklam, ang galit. Pag nagagalit ka, mas nadadamage ka kaysa yung taong kinakagalita mo. Kaya sabi niya, magpatawad ka. E di api naman po ako, kawawa ako, hindi. Kasi pag nagpatawad ka, ikaw ang number 1 na magbe-benefit. Gagaan ang puso mo. Ang gusto ko, gumaan ang puso mo. Ayoko po magpatawad ayoko ng teaching na yan. So anong gusto mong teaching? Magalit ka. Sige, magalit ka. Mamuhi ka. Kalmutin mo siya. Busan mo ng asido. Tusukin mo ang tinidor. Huwag kang mag-isip. Bumangon ka sa kinahihigaan mo at mag-isip ka, mainis ka. Tanggalin mong gana mo. Kumakain ka, magalit ka. Ayun ang gusto mo. Anong napala mo pag ganun? Ang gusto ni Jesus, tahimik ka. Kaya ka tinuturoan magpatawad. Hindi ka para ipalugi. Kundi pag hindi ka nagpapatawad, ikaw ang lugi. Anger is like acid. It destroys its container more than the person for whom it is being stored. Anger is acid. It destroys its container, and your heart is the container of anger. That's why Jesus asked you, get rid of all these things. So think about what is good, what is pleasant, what is true, what is beautiful. Yun ang tinuturo sa atin. The teachings of Jesus gives people rest and peace. So pag meron kang pinagsisikapan, para manalo ka, para yumaman ka, para ikaw ang top, tanong mo muna, restful ba? O stressful? Pero hindi naman lahat ng stressful, ibig sabihin talagang masama yun. Kasi kung minsan talaga, kailangan magsikap ka, manghihirap ka, bago ka dumating sa point na meron ka ng profit, rested ka na, masaya ka na. Meron ganung period of difficulty. Pero kung lingering, non-stop, forever difficulty, sa paghahabol mo ng iyong pangarap, kagustuhan, ang tanong ay, sulit ba yun? Yung ba talaga ang mahalaga sa buhay? More money doesn't always mean better life. It doesn't mean rested life. It doesn't mean happy life. But if you can combine the two, nobody will stop you. But if you cannot, choose to be happy. Happiness is the primary duty of life. Because life is a gift from God to be enjoyed. It is not a problem to be solved. So hindi dapat na problematize ang life. Gathering treasures in heaven is not only about religious activities that earn dividends in eternity. Yan lagi ang reading Gather treasure. Lahat ng pera mo, i-donate mo. Gather treasures in heaven. Pudpurin mo ang sarili mo sa religious work. It's a reading, but it's not the only reading. Sometimes that reading pa nga can be exploitative. Pwede kang mauto na lahat ibinigay mo na sa relihiyon dahil you are gathering for yourselves treasures in heaven. Hindi mo na ipinagamot yung nanay mo na may sakit, i-donate mo na lahat sa relihiyon. Hindi ka na nag-party sa anak mo, hindi ka na nagpasaya dahil ilagay mo lahat sa religion kasi nag-i-invest ka sa langit. Napakabaluktot naman na reading yun. God wants you to enjoy here and there, not only there, tapos suffer here. Kaya yung mga magtiis ka anak, may awa ang Diyos. No, ang binibigay sa atin ni Lord, dito pa lang, peace, joy, happiness. Na itinuturo ni Solomon that enjoy your food, enjoy your drink. Hindi pinapatigil ni Lord ang lahat ng kasiyahan at doon na lang sa langit ka bumawi. Walang ganon. Religion lang na nag-e-exploit ng mga tao ang nagtuturo ng ganon. Kasi gusto ng mga religion, mahot-hot ang lahat ng pera mo. Kaya sa langit ka maglagay. Nasaan po yung langit? Dito sa buslo, iha. Dito ang langit. Ilagay mo dito lahat. Pati hikaw mo, titulo ng lupa,
magtiis ka, lahat gawin mo. Mga Pharisees ang may turo nun. Sabi sa Matthew 23:23, sabi ni Jesus, "You Pharisees and teachers are show-offs, and you're in for trouble. You give a tenth of your spices from your garden, such as mint, dill, and cumin. Yet you neglect the more important matters of the law, such as justice, mercy, and faithfulness." These are important things you should have done, though you should have not left the others undone either. Ang gagaling nyo mag-tithe, sabi niyo gano'n, ang gagaling nyo mag-donate, ang gagaling nyo mag-religion, pero ang sasama ng puso nyo, ang susungit ninyo, hindi kayo mabait, unjust kayo. Hindi nyo pwedeng takpan ng inyong mga donation ang kasamaan ng inyong ugali. Yan ang sinasabi ni Jesus. Gathering treasures in heaven does not only mean sacrifice your earthly enjoyment for next life heavenly merits. Pang-uto yun. Hindi yun ang ibig sabihin ni Jesus. Ecclesiastes 3:11-12. He has given us a desire to know the future, but never gives us the satisfaction of fully understanding what He does. Sabi niya, hindi natin maintindihan ng Diyos. So I realize that all we can do is to be happy and to do the best we can while we are still alive. Wala naman talaga nakakatiyak, sabi ni Solomon, ng pinakatamang doktrina, pinakatamang interpretasyon, ano ba talagang kalooban ng Diyos? Sino nakakaalam niyan? Kaya sabi niya, matapos kong isipin ng lahat, ito ang aking napagpasyahan. Let us just be happy and do the best we can and leave the rest up to God. Do not let our desire to always be religiously correct deprive us of happiness, deprive us of joy that God gives us. Sabi niya, always try to be happy and do your best. And God will take care of the rest. Huwag mo masyadong problemahin ang mga bagay na Diyos ang nakakaalam. At sa Psalm 118:24, "This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." Ito ang araw na binigay sa ng Diyos, hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi next week. Ito ang enjoyin mo. Kailangan huwag mong palampasin ang araw na to na hindi mo naramdaman ang grasya ng Diyos, ang kasiyahan, ang kapayapaan. Kung ang uunahin mo lang, manalo, magpayaman, magpasikat, sayang ang araw na ito. Kung naubos sa pakikigulo, pakikipag-away, imbes sa pagbibigay ng kasiyahan sa iba, at sa iyong sarili. So Psalms teaches us, enjoy your life now. And why now? Because you have all the time later to be in eternity. Sabi nga na isang pelikula, heaven can wait. At pag nagpunta ka na doon, ang tagal na, wala nang katapusan yun. So habang nandito ka, atupagin mo ang buhay dito. Make it rich, emotionally, spiritually rich. Yan ang ibig sabihin. Ecclesiastes 2:24, the best thing we can do is to enjoy eating, drinking, and working. I believe these are God's gift to us. Tandaan nyo, tatlo to ha. Eating, drinking, working. Yung iba, eating and drinking lang, walang work. Dapat magkakasama yon, hindi pwedeng kulang. Sabi nga sa Bible, if you do not work, you do not eat. Tapos enjoy ka ng enjoy, drink ka ng drink, eat ka ng eat, tapos ang nagwo-work, ate mo. Mali. Eat, drink, work. Ikaw lahat ang gagawa nun. Unless you're too old, too young, or too sick. Ecclesiastes 11:9, be cheerful and enjoy life while you are young. Do what you want and find pleasure in what you see. So niya, just don't forget that God will judge you. Ibig sabihin, may limits. Pero mag-enjoy ka. Anong itinuturo sa atin ng mga conservative people sa young people? Fast forward your old age. Anong young person yan person? Dapat mag-behave ka sa an old person. Huwag kang maingay, huwag kang yumugyog yan, huwag kang maingay. Tahimik ka lang, huwag kang malikot. Friend, huwag ka nang malikot. Tatandaan niyo si Lola Basyang? Siyempre, bata may kalikutan. No? Ang bata, hayaang bata. Except sa worship service, igapos nyo dahil dapat tahimik. Mamaya na maglaro sa playground o pagka-after.
For everything there is season and a place and time for every matter under heaven. Pero sa amin yun, enjoy life where you are young. Tinuturoan ba natin ng young people to enjoy? O puro, ibig sabihin sa'yo ng pagiging godly, maging killjoy ka. Bawal sumaya. Bawal magka-crush. Kailan pa siya magkaka-crush? Pag 70 na siya? Sabi, sayang ang panahon pag dumaan na hindi mo na-enjoy yung bagay sa panahon na yon. For everything there is season and a time for every matter under heaven. Siyempre, may mga dyan, mga crush-crush, titig-titig. Huwag lang naman lumabis na sumabit ka na at nagkaroon ka na ng problemang malaki. Be cheerful and enjoy life where you are young. Ecclesiastes 9:10. Work hard at whatever you do. You will soon go to the world of the dead, where you cannot do it anymore. So pag nandun ka na, doon mo na lang atupagin ang mga eternal things. While here, stay busy, attending to your life here. This is the day that the Lord has given to you. Ecclesiastes 5:18-20. After looking at the way things are on this earth, here's what I have decided is the best way to live. Naitanong niyo na ba sa sarili niyo yan? How will I live my life? What is life for? What am I living for? Sabi ni Solomon, matapos kong suriin ang lahat, at ako ang pinakamatalinong tao sa balat ng lupa. Kung makinig kayo sa akin, sabi niya, this is the best way to live. Take care of yourself, have a good time, and make the most of whatever job you have for as long as God gives you life. And that's about it. That's the human lot. Yes, we should make the most out of what God gives, both the bounty and the capacity to enjoy it, accepting what's given and delighting in the work. Sabi niya, inisip ko na lahat, tinanong ko na lahat, pinag-aralan ko na lahat, ito ang aking natuklasan. Enjoyan mo ang buhay mo and work the best way you can. Yun ang buhay. And when you die, meet your Creator. Ganun lang yun. Huwag kang masyadong magpa-complicate. It's God's gift, sabi niya. Yung enjoyment daw is God's gift. God deals out joy in the present, the now. It is useless to brood over how long we might live. Kung pag-isipin mo, kailan ka mamamatay, paano ka mamatay, may ganun. Mag-enjoy ka ngayon. Yun ang buhay. Useless na mag-worry ka about the future. Hindi mo rin naman maiiba yung future kung ano yun. It means do now what makes you happy and peaceful. Lost time, lost opportunity to do this is lost forever. Because this is the day the Lord has made. Pag pinalampas mo ito, may tomorrow ka, pero lampas na yung ngayon, sayang na yun. To God, to be materially rich, but emotionally poor, is the real poverty. Luke 12:15-21. Then he said to the crowd, don't be greedy. Owning a lot of things won't make your life safe. This is what happens to people who store up everything for themselves, but are poor in the sight of God. Remember, yung poor in the sight of God means you are unhappy, you are troubled, sayang ang day na ito, sayang ang buhay, poor ka. Sayang ang life, sayang ang time. 1 Timothy 6:9. People who want to be rich fall into all sorts of temptations and traps. They are caught by foolish and harmful desires that drag them down and destroy them. The love of money causes all kinds of trouble. Some people want money so much that they have given up their faith and cost themselves a lot of pain. And going back to our main verse, Matthew 6:19-21, don't store up treasures on earth. Moths and rust can destroy them, and thieves break in and steal them. Instead, store up treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy them, and where thieves cannot break in and steal. Your heart will always be where your treasure is. And to read it in Greek, your heart will always be where your heart is. Your treasure will always be where your container is.
So what is your container? Your heart. What is the treasure? Happiness, positive feelings. Make your heart rich. Deposit wealth in that heart. Wealth, which means peace, love, happiness, contentment, joy, and you'll be ever rich. Dear Lord, teach us. Teach us to apply this in our lives. Give us wisdom. Maging mapanuri at mapamili kami kung anong iniipon namin sa aming puso. Tunay bang kayamanan o panggulo lang o nakakanakaw sa tunay na kayamanan? Think about this. Pagbulay-bulayan natin sumandali. And the Lord bless you as you remain silent before the Lord for a moment and ponder the meaning of this in your very own life.